Sila yung nag-restore, dugot pawis nila yung binuhos to make this beautiful home Ancestral for house, us. no? Yes. This house is a diary of our childhood po. Yung bahay po namin, it has two names. Balé Pinaud is the Kapampangan version and Bahay Pawid po is the Tagalog version. So, nandito nga tayo sa loob ng simbahan ng Betis. Grabe na-amaze ako dito sa may door nila, oh. Ang ganda. Wow. Night, morning. So magandang umaga sa inyo mga kaitsubero and finally nandito na nga tayo sa Balé Pinaud and kasama natin ang isa sa mga third generation Hello na si po. Ma'am Maisa. Hello po Ma'am Maisa. Hello, good morning po. Good- Actually, this house po, it was built 1902. 1902. Pero prior that, this place was originally owned by the great-grandfather of my grandfather po. So, mga going back to Spanish colonial era. It was owned by my grandfather and then was restored by the second generation, which includes my mom. So 13 po sila magkakapatid. Grabe, ang dami. Yes, and currently kami po ng husband ko ang nakatira dito to take care naman of the house. Ayun. Grandfather was Fiscal Pedro S. David and my grandmother was Bienvenida S. David, known as Pending and Benning. Yung yes. nag-restore, dugot pawis nila yung binuhos to make this beautiful. This is not just a house para po sa amin. Sabi nga po ni Professor Randy David, who is the eldest of
Bienvenida and Pedro. This house is a diary of our childhood po. It will be passed on to generations and generations, and it will hold the memories that we have. Tour mo kami sa inyong Sure bahay. po, tara Okay. po, tuloy po kayo. Or in Kapampangan, Malausko po. Yung bahay po namin, it has two names. Balay Pinaud is the Kapampangan version and Bahay Pawid po is the Tagalog version. So eto po, dahil etong stairs na to, hindi na po siya original. Nung ni-restore po siya, ginawa na lang po siyang ganito. Oo. Yes, pero Ang galing, ang galing. once we enter the house po, it's an original parang balkonahe. Oo, ang galing. Nakakatuwa naman talagang lahat yung mga magkakapatid nagtulong-tulong sila, Yes, mama, no? opo. Di ba? So, yung pinaod is the roof. Is the roof The po roof. dahil Kaya pawid na- po siya, yes. It's like a nipa Oh, hut. yes, di pa. Ayan. Ako Okay. po, I can actually remember nung bata pa ako. Dahil dito po ako tumira. Mula po nung pinanganak ako, I think hanggang mga 5 or 6 years old po ako. Dahil laking lola din po ako. So I can still remember, dito kami palagi ng lola ko nagsistay tuwing hapon or pag aalis na yung mom ko going to work. So ayun po. I have a lot of memories din po dito. I'm sure, ma'am. Yes. Wala po talaga Wala po. yung baba. Baba. Ito po yung parang first floor of the house, which is a bit elevated dahil yung sa ilalim po ng bahay or nung first floor is parang silong po. Silong lang talaga Yes. siya. And then, ano tawag dito, ma'am? Pinataasan? Yung, Opo. how do you call that? Parang jacked up. Oo, jack. Oh, yes. Jacked up Para po tumaas. siya, yes. No? And I think they got people from Bacolor, Pampanga. Sila po kasi yung parang known to, sanay po sila na mag-jack up ng mga houses. House, okay. Yes. Lalo na po dahil si Bacolor, parang isa po siya sa pinakanatamaan nung lahar. Lahar. So they're really used to, or yun talaga yung trabaho nila, to raise or to jack up, Yes. bury the houses. Oo. Although eto naman, hindi naman po siya talaga, ang Betis ay hindi naman naapektuhan ng lahar. But the ash falls, yun po yung nakaapekto Oo. sa place, and Yeah. yung frequent na pagbaha noon dahil medyo mababa po ang lugar ng Betis. Oo. Parang after my grandmother died in the year 2000, medyo talagang nag-deteriorate yung house. Parang hindi na po talaga siya kayang mapakinabangan pa. So, my uncle, the fifth of the 13 David siblings, tinanong po niya yung mga kapatid niya what to do, or is it okay to restore yung bahay. There was a talk kung dapat ba siyang i-demolish, but pinaglaban po kasi niya na kung i-demolish yung bahay, parang you're destroying the memories, the lessons, or yung cultural heritage ng family itself. Totoo. Kaya napag-decidean po nila to just restore it. Kahit mahal, medyo masakit sa bulsa. Oo, yes. Yes. Yeah. So talagang chip in po sila lahat, Oo. whatever they can. And then unti-unti, pinaganda po nila ng pinaganda at pinalaki pa ng pinalaki to accommodate all of us since we are a very big family. Yeah, totoo. Yes. Opo. Nakakatuwa naman yung ganun, ma'am, na nag-uusap talaga yung mga kapatid Yes, opo. para i-restore ang bahay. Hindi nag-uusap para kung paano ibibenta. Yes, that's right. I guess we owe it to Lolo Pending and Yeah. Lola Benning, yung pagiging close-knit ng Yeah. family po namin. Nandun talaga. It's one of the values na pinamana po nila sa amin at ininstill po nila sa bawat isa sa amin. Diba? So eto po, this part is actually original. Lahat po ng magkakapatid, yung 13, dito po sila natutulog. Naglalatag lang po sila ng banig Oo. with their kulambo para hindi malamukan. Dahil wala naman pong kwarto noon isa lang. Yes, Just oo. the master's
bedroom. Kaya nga Kwarto po, ng mga magulang natin, yes, no? kaya po parang ang joke po, inside joke in the family is, kaya siguro sila naging 13 dahil sila lang ang may privacy, ang lolo't lola ko lang po. Ito po, 12 pa lang sila eh. O, hindi pa sinisilang yung ano? Wala pa po ang bunso. Okay. Yes. Diba? So, nung time na to, si Tita Marivic pa lang po ang bunso. She is a dentist who is based in Quezon City po. Nakakatawa. Kita niyo yung mga bintana nila, original pa rin. Yes, the Capiz, The Capiz, windows po. And of course, the flooring, no? Yes, original po ang flooring na to. Ma'am, dito ako nabibilib. Sa bamboo trusses Oh, yes. po. At saka yung nipa, Nipa. yes. Although medyo mahirap daw po i-maintain yan, technically parang my grandfather found a way na medyo pahabain yung lifespan Ng bamboo. Not only the bamboo but also the pawid The pawid itself. Opo. So parang pag binabarnisan siya, the longer lifespan it has. May regular na pag-varnish. Yes, opo. And the funny story about it nga po sa mga trusses na yan or sa bamboo trusses, nung mga bata sila, ang mga umbilical cords nila or ang mga pusod na pinatuyo is sinasabit daw po ng lolo't lola ko dyan sa mga trusses na yan. I think that's the reason kung bakit very close pa rin sila sa bahay na to. At saka yung bond ng Yes. isa't isa, no? Yes. Hindi daw talaga dyan yung stairs. Yes. No? Because ang stairs po talaga namin, yung inakyatan natin kanina, Oo. pero that's not original na. Okay. It's just a few steps. So nilagay na lang po nila iyan Ito. dyan ngayon. Oo. Pababa po sa renovated first floor. Kasi hindi po siya ganyan kahaba Okay. before. Galing. Yes. Diba? So dati, straight na straight lang po yan. Oh. May divider lang as their closet para may konting privacy naman pag Oo. magbibihis sila. Pero kapag diniretso niyo po yan, makikita niyo po tong area na to, which what they call the banggera. Banggera. Yes. Diba? So, Very ano yan eh. opo. Talagang ginagamit ito noon. Patuyuan ng mga plates, Yes. baso, yan. And yung grandmother ko po, si Lola Benning, may collections talaga siya ng mga baso. Kaya may Remembrance sa akin yan. Parang every fiesta lang sa amin nung maliliit kami. Ilalabas yan. Yes. Mga ganyang opo. klase ng baso. As you can see, dito po may parang lalagyan, water basin. So, Oo. earthen po ang tawag sa kanya. So, parang nag-sustain na malamig. So, ayan. Ma'am, ito ba is lagay ng unan? Almario ba ito? Hindi po ako familiar sa pinaka-eksaktong Oo. term. Pero yes, pinaglalagyan po yan Ng ng kumot, Unan unan. o almario nga, ma'am. Parang eto, sir. Yes. So, para Yes, siyang that's it. ganyan. That's the almario. Yeah. Ako Doon po ko lang dahil alam. parang I think part na ako ng millennial era. Hindi na ako Hindi ka na. very familiar with the terms Oo. na ginagamit po sa mga antique furnitures. Grabe, napakalinis. Alam mo, meron din tayo napuntahan na bahay sa Bulacan naman. Ang Casa Flor de Lisa. Parang ganito rin kalinis yung bahay nila. Very conscious sila sa alikabok. Yes. And dito nyo, kita nyo, open yung mga windows pero malinis ang It's bahay. very important for us. Parang routine na po sa amin na Oo. daily, sa umaga, talagang kailangan lilinisin, wawalisin, pupunasan. Because ang explanation din po sa amin ni Architect Nestor, which is the second brother of my mom, is madaling ma-infest ng anay Oo. kapag ka madumi, Madumi. pag madilim, pag sobrang tahimik. Kaya as much as possible po, we try to maintain talaga na maayos at malinis yung bahay. Yung bahay ninyo. Yes. That's good. Di- Tapos ma'am, si Cara David is kanino siyang anak sa mga anak? si Cara David po is the second daughter of Randy David, the eldest of the David 13. So we call them David 13 po dahil 13. Nice, di ba? Hindi natin nakalain na, no?
kamag-anak pala ni Cara David itong mga Yes. Davids dito sa And also the Venice. Bishop of Caloocan, si Bishop Pablo Virgilio David, or mas kilala po siya sa tawag na Bishop Ambo. He's the 10th of the David 13 naman. Naman po yung kanilang master's bedroom, the only master's Ito yung- or the only room before. ito yung kwarto ng kanilang Yes. mga magulang. Yung bed po is original, Oh, so yan really? po talaga ang bed. Talaga? Yes. Wow. Bibihira na kasi ako makakita ng yung sinasabi nilang bed ng original na tumira dito. Yes. Yung iba kasi parang ni-replace na lang eh. Opo. Pero ito original daw. Diba? Even the aparador ba, ma'am? Hindi no? na po. Opo, Okay. hindi. Ang alam ko po, bago na po yan. Si Tito Dante po, yung namayapang kapatid po nila, the number 5. Mahilig din po kasi siya sa mga wooden furnitures or mga antique po talaga. So kapag may nakikita siyang sobrang gandang antique, talagang Kinukolek. iuwi niya po yun. Ipapa-restore niya, papabarnisan niya, and then he will put it here sa bahay. Ang Ballet Pinaud is open sa public. As of the moment, when kapag ka po magme-message sa aming Facebook page, as long as we are available to accommodate, we can naman po if you want to visit Okay. or check the house. Wala naman pong problema Okay. sa amin yun. Okay. Actually, gusto nga po namin yung may bisita talaga para nalalamnan po yung bahay, at dahil currently dalawa lang naman po kami ng Apo. husband ko na nakatira Oo. dito. Pero we're hoping na in the future makapag-come up nga po ng heritage tour here in Betis, Pampanga, featuring the Betis Church. Kung napuntahan nyo na po siya, it's one of the oldest church here in the Philippines. So maganda din po siyang isama sa tour. Sa tour, Kung yeah. sakasakali, with the San Guillermo Parish in Bacolor, yung lumubog po na church nung Lahar. Yeah. So we're hoping, hopefully sooner, Okay. mangyari po yung heritage tour na yun, so that we can accommodate more people and share our family stories with them po. Our Facebook page, it's Ballet Pinaud. Ito bago na to, ma'am, Bago na po ito. Oo. Pero like this one, naabutan ko na po ito nung pinanganak ako. So Nakakatuwa this naman might ito. be older than me. You? Ito, Really? ang round table na to at ang mga chairs na to. And dito po Nakakatuwa naman ito. sa part ng bahay na to, makikita nyo po yung iba't ibang collections nila ng jars. Meron Ay, po, oo nga. yes, meron po dito. Ito, plancha, Oo. dating plancha. Meron din po kami ditong mga pang Ay, ito kudkod yung ng yelo. halo-halo. Yes. Opo. And those glasses ba sa mga suka ba yan before? Dati po, Dati, yes, no? ginagamit yan. Although yung iba po mga collection na lang po ni Tito Dante. Pangkadkad ng Ng nyog po, yes. Nakakatuwa naman yung collection nila, oh. Yeah. Butaha kasi ito, this one, oh. Mahaba. Yung opo. Paanakan. That's Yun. paanakan noong araw. Mukha kaming babae. Opo. At the same time, pahingahan din ginagawang upuan. Wow, may natutunan po ako sa inyo. Sa Negros Occidental ko actually nalaman. Opo. Yeah. Mm-mm. Diba? Ito po, bago na rin to, dahil nga po marami kami. Oo. Parang as of the moment, we're around 100 Grabe, ang laki. I'm laki not, ng pamilya yes, nila. Opo, sobrang malaki. Kaya pinagawa rin po nila yung part na to. This is what we call the atrium po. The atrium. Yes. Dito po kami nagpa-party or naghahandaan para medyo kumasya-kasya naman po kami. Dati po kasi kung sa loob lang ng bahay, hindi kami Hindi kulang nakakata. talaga. Opo. Sobrang masikip na po Nakakatuwa siya naman. sa amin. Di ba mga kaichibero, ang sarap ng ganun, lahat kayo, buong pamilya. Hindi nyo na kailangan mag-rent ng place to have a reunion kasi you have your own house like Yes. this. Tapos,
Malaki yung space. And ang maganda po sa amin, our reunion doesn't happen every 5 or 10 years. It's every year po. Every December 25, we get together po dito, exchange gifts, exchange stories. Ang saya. Opo, masaya. Maraming pagkain. Oo. Dahil mahilig pong magluto ang mga magkakapatid, lalo na po si Tita Laila, yung panganay na babae po sa kanilang lahat. Sobrang sarap pong Talaga magluto. po. Ako, sana mamit Unfortunately, ko. wala po siya I dito. hope na mamit ko sila Soon po, one of these days. Opo. Diba? Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na re-repurpose na table. Oh, So, ito ay dating sewing machine. Yeah. Tinanggal na lang po yung machine. I think pinalitan na ito. Grabe. Yun ang number 1 na notice ko rito. Yes. Napakalinis. Oh. We're We're very thankful po sa Oo. aming kasama dito sa bahay. Magaling yung naglilinis sa inyo. Yes. May kapatid ba yan, ma'am? Baka pwedeng Taga Quezon Oo. po sila. Talaga? Opo. And one thing po siguro na masishare ko about Betty's itself, not only the house, Oo. is kung gaano po kagaling ang mga craftsman dito. Ang tawag sa kanila, mandudukit. 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 Opo. So, you can see here yung mga wood carvings po nila. Very detailed. Very intricate, no? Yes. Pilipino ang gumawa niyan. Ito, di ba ginagamit yan sa kalabaw noon? Opo. Yung nilalagay sa leeg? Opo. No? Actually, nung nire-renovate po ang bahay na ito, I think gumamit din po sila ng kalabaw to help us sa pagbubuhos ng Semento? mga simento, if I'm not mistaken. Talaga? Po. Kalabaw? Yes. Opo, kalabaw po. Dito Diba? naman po, you can see different collections. Oh, ang daming ng- mga pictures, so... No? Ito na, ma'am, yung sila. Yes, Ito na yun. opo, ayan po. Oo, dali nga patay nyo. Ayan. Okay, so the eldest po is Professor Randy David. Siya po ang panganay. Ang pangalawa po is si Architect Nestor David. And then the third one is si Attorney Laila David. Laila David Andres. Okay. Currently, dito na po siya ulit sa Pampanga. But before po sa US po talaga sila nagsastay mag-asawa. Okay. Fourth one is Engineer Bong David. And then next po is ang namayapang si Attorney Dante S. David, who was previously the caretaker of this Okay. house. And ang pang-anim po ay ang real estate broker na si Tita Baby or Raquel David. Pang-7 po namin is the banker. Siya po yung banker. Si Blas David. Ang pang-8 po namin is si Tita Claire David. Siya po ay retired medtech who was based in California before. Sinundan po siya ni Tita Lingling or Lilia Garcia, pang number 9 po, who is a nurse, actually retired nurse na po Retired, siya, okay. who is also based in California. And ang pang-10 po is si Bishop Ambo David. Ito po siya. Opo, si Bishop po. Siya po ang current Bishop of Caloocan and CBCP President. And ang pang-11 po ay ang aking mama. Saan yung mother mo? And opo, siya po. Siya ay currently working in CPLGU ng San Fernando, Pampanga po. Oh. So siya talaga ang natira sa Pampanga Na magkakapatid po. okay. Opo. And then, ang pang number 12 po namin ay si Tita Marivic po. She is a dentist who is based in Quezon City. At ang pangbunso po is Ang dabonso nasa gitna. Yes, si David Squared. Kaya po siya David Squared dahil ang pangalan niya ay David. Ah, I Yes. see. Baka po naubusan na ng pangalan ng lola Kaya ko. David Kaya na. David na lang. Pero we call him Tito Goli dahil po ang kalaban ni
David sa Bible ay si Goliath. Si Goliath. Kaya po siya naging... Binigyan tuloy siya ng pangalan no? Yes, opo. Dito po, dito na we can tayo. enter para makita niyo po ang aming first floor. Ito yung bago na. Yes. Oo. I think nabuo po ito around 2003. Okay. So, nung nirenovate talaga siya around 2003 po. So, naging sarap ang ganito bango. po siya. Ang lamig. Opo. Dito po may dalawang kwarto. This is one room para kapag ka may relative po na magsistay Stay. or mag-sleep over, meron po sila mapagsistayan Oo. aside from the rooms upstairs. And dito po is the law office. The law office. Yes. Dito po Mr. na... Pedro is the... Actually, yan po ang parang name plate or name tag ng aking lolo nung siya po ay fiscal ng Manila. City of Manila. City of Manila. Pero itong office na po na ito ay ginawa talaga for Tito Dante dahil nag-accommodate po siya ng mga pro bono cases for those people who cannot afford a lawyer. So, really? opo. Nice. And then, makikita niyo po dito, ito, mga collection po ng law books or Wow. cases Diba? from Keep pa nila, 19 something. Opo. Grabe. Yes. Iba't ibang collections din po si Tito Dante, Ay, like oo nga. tobaccos. So, hindi ito kasama. Hindi na po. Ano na to? New generation to. New generation Pero na dito po tayo. yan. Opo. So, may mga tobaccos Oo. po dito, mga old radio. Oo nga. No. Ayan po. What's this, ma'am? I think this is also A radio? an old radio. Ang laki naman ito. Opo. Parang attache case na siya, no? Opo. That you can carry. Although I don't Oo think nga. this is working, we still want na somehow parang Part pa rin siya. Yes. And he's still here with us. Oo. Po. Another balkonahe po. Ito na yung pinanggalingan natin. Yes, opo. Palabas po sa garden. Dahil nga po, ito na ang first floor, bagong first floor, dito na po kami nagre-receive talaga ng guests papasok ng bahay. Instead of going up. Maraming salamat po, ma'am, sa pag-welcome nyo sa amin, sa aming mga ka-YouTubero na nanonood sa YouTube. Thank You're you so much welcome po. Again, it's our pleasure to welcome you here sa Balete Naud po. Thank you so much po.